Maraming nag-iisip guys, pag nasa Canada ka is marami ka ng pira, mayaman ka na, ganun. Mangungutang, number 1 yun, marami kang mangungutang. At mayroon pang iba, pag hindi mo na pagbigyan, masama ka na, nagbago ka na. So nakalungkot lang isipin ng ganun, hindi nila naintindihan yung totoong lagay mo dito sa ibang bansa. Sa totoo lang guys, expectation versus reality. Malaki yung yung pira pagka maipadala na sa Pilipinas kasi nga sa conversion. Pero kung nandito ka naninirahan, panigurado lahat ng kinikita mo, lalo na kung nandito ka na talaga mga pamilya mo, lahat yan may bills, mula sa cellphone, lahat ng mayroon ka, kotse, lahat yan guys, may yan, may bills. At take note, buwanan yan guys. So kung tutuusin, yung kinikita mo is sakto lang din sa pambayad dito sa amin. Siguro pag may pamilya ka dito, panigurado kulang yung kinikita dito. Real talk lang guys, yan yung totoo. Kasi siguro mayroon man sa iba maganda-ganda yung mga kalagayan nila, nakapamuhay sila ng hindi nagigipit. Yan yung totoo guys. Dito mabibili mo lahat ng gusto mo kasi yung sahod nga parang magaling yung gobyerno nila yung sahod mo is kaya mong mabili lahat ng gusto mo dito. Tsaka gaya ngayon meron akong kotse, although hindi naman siya cash, utang, pero ganda kasi kumbaga binibigyan kanila ng chance na magkaroon kasi kailangan yung kotse dito sa Canada, lalo na pag panahon ng winter. Kasi sa Pilipinas mangutang ka ng kotse sigurado katakot-takot na CI ang gagawin nila sa'yo. Yan lahat yan guys, dito may gastos. Ultimo ka lang, magbili ka ng ganito, palamig. So ito binili ko siya is $5.30. So magkano na yun siya pag i-convert mo? Ilagay lang natin sa 41, 40 na lang, bali 40, 80, nasa kulang-kulang 200 na siya guys. Ganun yung reality dito. Parang mura lang siya pag isipin mo kasi nga sa numbers, kumbaga ibase mo sa numbers. Pero pag dating na sa conversion, as Pinoy, di natin maiwasan magko-convert. Masyadong malaki na talaga siya. So hindi natin maiwasan na kumbaga yung nagagastos natin minsan dito sa Canada mas malaki kaysa dun sa napapadala natin sa pamilya natin. Kasi nga kung i-convert mo sobrang mahal wala namang dito mura. At ultimo kahit damit palagay natin 100, numbers maliit lang 100, pero pag i-convert mo na siya napakalaking pera na sa atin. So yung makarelate lang din sa akin is yung mga nandito na sa Canada at sa mga nakikipaglaban kasi pahirapan din yung pagiging PR dito. Kung maganda yung kalagayan nyo dyan sa Pilipinas guys, much better na dyan na lang kayo. Kung maganda kayong trabaho
dyan or may negosyo kayo, yun na lang yung ano nyo, i-improve nyo. Kasi maganda dito, hindi ko naman sa discourage kayo, maganda din naman yung sistema dito, pero kumbaga sabihin mo na enjoyment, walang enjoyment dito, puro trabaho. Nagtatrabaho ka dito para sa bills kung nandito yung pamilya mo, hanggang sa pagtanda mo sige ka lang trabaho kasi ang bills hindi natatapos, tuloy-tuloy lang. Sa mga nandito kagaya ko, nagpapasimpalad, sa mga gaya kong nagtitipid din para makaraos, salute ako sa inyo. Sa mga gusto rin magpasimpala dito, kailangan handa kayong humarap sa ganung consequence na ang cost of living dito is napakamahal talaga, sobra. Pero salamat pa rin ako siyempre sa ultimong kagaya ko na mahirap, nakarating pa rin ako dito. Yung iba pahirapan, bagay nandito na ako, kaya i-pursue ko na lang, i-adapt pa ako kung paano ko i-manage yung takbo ng pira, makaipon-ipon ako saka makapagpadala sa Pilipinas. So good luck sa mga gusto pa rin makarating dito. Maganda rin naman, may magandang kinabukasan maghihintay sa iyo dito, pero kailangan handa ka rin na mag-sacrifice. At gagawin mo, magtitipid ka, mag-iipon, kasi pansamantala lang naman dito eh. Baga hindi naman bang buhay dito talaga. So ang goal mo lang dito is kailangan makapag-ipon ka, makapagpundar. At pagka mayroon ka na nun, di siyempre uwi na. Meron ka rin panghanda sa iyong pagtanda, hindi rin magiging mahirap ang kalagayan ng mga anak mo sa future. So ayun lang guys, may share ko sa inyo, at maraming salamat sa iyong panonood.